Sa puntong ito, makakasama po natin si Lanao del Sur, 1st District Representative at House Committee Vice Chairperson, Congressman Zia Alonto Adjong. Magandang hapon po at welcome po muli sa Arangkada Balita. Sir? Magandang hapon, Ninya. Magandang hapon, Jake. Magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay ng inyong programa. Okay, sir, unahin natin itong naging pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na walang maiuugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez dito sa anomalya sa flood control project. Ano po ang reaksyon niyo dito? Alam niyo po, si Senator Lacson, hindi lang po bilang senador, no, ang background talaga niya is investigador. Nakita naman natin kung paano niya pinatakbo yung Blue Ribbon Committee ng Senado, talagang no stone unturned, ika nga. Ganun ka meticuloso si Senator Lacson pagdating sa investigation. Alam natin yan, isa yan sa mga advocacy niya na walang dapat na korupsyon. Pag niya po nagsabi siya ng ganung klaseng declaration na walang nag-uugnay o walang ebidensya laban kay former Speaker Martin Romualdez, ay base po yun sa kanyang pagsasaliksik at sariling investigation. So, matagal na natin sinasabi yan, dapat kung pagdating sa investigation, kailangan kung ano man yung mga aligasyon, dapat corroborated ito ng facts. Hindi lang yung magtuturo lang tayo, magsasabi lang tayong ganito, ganyan, na wala namang wala namang ebidensya o walang nagko-corroborate sa mga testimonya, no? So, I guess yan yung sinasabi natin even before pa na we welcome the investigation and we welcome kasi yun naman talaga yung punto ng gusto natin mangyari. May accountability, may transparency, pero dapat din nakaangkla doon sa mga testimonya na po pwedeng depensahan or suportahan ng actual na evidence. So, sabi ko nga, si Senator Lacson is is a known top caliber investigator. So, kaya niya nasabi yan dahil wala naman talagang siyang nakita na any shred of evidence that would link the former speaker to this allegation or to this to the mess, no? Yun nga, Congressman, di ba dapat pati yung mga ebidensyang yan ay may due process na dinadanan. Kung matatanda natin, partner and Congressman, di ba nung nilabas nila si Gutesa, ang daming madami siyang sinabi doon sa kanyang testimonya, then eventually nalaman na fake daw pala yung pagpapanotaryo. Pero sabi nga nung nagdala doon sa witness na yan, si Senator Marcoleta, hindi na daw importante yung mga ganon. Importante kung ano yung sinabi, which is hindi naman dapat ganon, di ba? Meron tayo dapat na sinusunod na due process, may ebidensya, at ngayon nga hindi na natin malaman kung nasaan na si Gutesa. At po masabi niyo, Congressman? Tama po yan kasi parte po talaga yan ng investigation as yung actual na official na testimonya ng isang witness or isang nag-aakusa. Dahil kung hindi lang, kung wala po itong testimony na affidavit halimbawa na duly notarized, ay parang chismis ang labas. Ito pong klaseng investigation na meron po sila sa Senado ay taxpayers po ang nagbabayad dyan. Ibig sabihin, importante po talaga ng lahat ng legal requirements para po ma-entertain kung ano man yung testimonya na lalabas sa sino man na witnesses ay mag-undergo po ng legal requirement. Halimbawa, may affidavit siya, notarize yung affidavit. Yung nga lang, in this particular case, si Gutesa ay yung mismong basic requirement, yung mag-notarize is mismong accordingly na nag-notarize, i-question niya yung kanyang pirma. And then pangalawa, after niya nagsabi ng mga testimonya na these are big allegations, ay hindi na na-corroborate at hindi na alam kung saan. So, hindi mo rin masisisi ang publiko, ang tao, na magkaroon sila ng doubt doon sa testimonya noon. Kasi kung ikaw talaga ay ninanais mong lumabas ang katotohanan, willing ka talaga to undergo any requirement, legal requirement, and to stand by your affidavit. At hindi ka bigla-bigla lang mawawala ng parang bula. Hindi ho biro ang pinag-uusapan diyan sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Yan po ay resulta nung yung taong bayan, yung demand ng taong bayan sa accountability. So sana seryosohin din, no? Hindi yung papasok ka lang, magbibigay ka lang testimonya, basta lang masira yung reputasyon ng isang tao, and then magbaback out ka o hindi ka na makikita o hindi mo na corroborate o hindi mo na isa-substantiate by presenting a clear evidence.
So ganun lang, hindi talaga biro yan. Seryoso yan. So yes. Congressman, ano naman po ang inyong reaksyon doon sa mga bali-balitang nag-recant daw or magre-recant itong si DPWH engineer na si Henry Alcantara na dininay naman ng DOJ, no? Pero merong bali-balita po kasi medyo maugong. Alam niyo naman po, pag may mga ganyan chismis, baka may pinagmulan. Una sa lahat, hindi nabalitaan ko rin 'yon sa news, no. Pero siyempre, ang magmamatter talaga 'yan is kung official talaga, no, ang pagre-recant, no. Kasi alam kong wala pa ata silang naibibigay or an official recantation, no. Kung meron man, no. Sabi ko nga, itong investigasyon na ito sa Senado ay seryoso itong bagay, no. Hindi yung kung gusto mo lang magsalita and then babaliktad ka, kasi may consequences ang ganito, may consequences din sa kanila. At saka alam ng mga abogado nila, no, na kung sakali halimbawa na magsasabi ka ng hindi totoo, talagang you're also you will also be facing perjury charges. Yes. So yung mga ganong klaseng sitwasyon, siyempre nagre-rely din tayo sa kinauukulan. Nababalitaan lang natin yung mga ganyang klaseng development. Although wala naman talaga tayo hasa ngayon na nakikita pang official na retraction or recantation na magmumula sa mga witnesses na ito. So, Pero sir, Opo, Yes. kung sakali po nga sabihin na natin chismis nga lang ito at hindi totoo, pero kung bawiin nila yung kanilang testimonya or mag-recant sila, ano po, paano ito makakaapekto doon sa kaso? So ang sa akin lang is ang intention talaga ng Blue Ribbon Committee, dahil alam ko ang Senate Blue Ribbon Committee ay tuloy-tuloy nilang talagang imbestigahan up to the end, no, sa dulo. So that would be the job, I guess, of the chairman and the committee members ng Committee on Blue Ribbon. Ang sa atin lang, bilang isang pagpapabigay ng isang courtesy din sa ating co-equal branch, ay hindi natin pinipreempt, ayaw din natin na magsalita kung ano man yung magiging aksyon ng Senate Blue Ribbon Committee if ever na doon nga humantong sa recantation itong mga witnesses na to. But I'm pretty sure that the Blue Ribbon Committee, with all its legal support staff, would really be able to address this concerns, no, kung talagang aabot sa ganon. Kaya nga, actually, sabi ko nga partner, noon nabasa ko yung tungkol nga kung yung possible recantation na itong si Engineer Alcantara, sabi ko, parang ginugulo na lang niya yung investigation. Magulo na nga. Tapos kung sakali nga na magkakaroon ng recantation, is lalong magulo. Baka yun naman ang pakay nila. Tingin mo, ang importante naman talaga ay not only the government but even the people, ang taong bayan ay nagkakaisa doon sa ating panawagan na magkaroon na talaga ng accountability. yes. So, mayroon ding ebidensya naman na magsusupport dyan Hindi lang yung testimonya nila, but even evidences and many other witnesses who can actually, kung if ever na there will be recantation, who can actually, again, also challenge whatever are the means, whatever are the narratives that they want to recant, ay meron namang mga evidences to rectify the records na yung previous nila na testimonya. Kasi nga, Congressman, yun nga, in-expect ko sakaling magre-recant. Tapos, at the same time, alam naman natin na yung isang key figure na si Yusek Cabral ay namayapa. Diba? Parang medyo madadami yung mga butas nitong mangyaring investigation. Pero I trust, sabi ko nga, ay may mga ibang ways naman or ebidensya na magbibigay linaw sa investigation na ito. And, Tama, I agree. And Congressman Pebrero, may napipintong bagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang inaasahan ninyo dito? Sa ngayon, wala pa naman nagpa-file dahil on break pa naman din ng House of Representatives. So may mga bali-balita at meron din mga miyembro ng minorya na nagsasabi na ahead of time na magpa-file daw sila after the 1-year ban.
So sa palagay ko ay itong minorya naman, yung member ng minority na nagsasabing they will be filing the second impeachment ay mukhang seryoso naman din sila. So antayin po natin kung anong magiging complaint na kanilang ifa-file kung mag-lapse nga itong 1-year ban. So sa ngayon kasi break tayo, tapos hindi pa naman po napag-uusapan yan. Wala pa naman po napag-uusapan other than of course we were focused on pushing the budget to reach the final stage. Apart from that ay wala pa naman napag-uusapan ng mga mga legislative actions, specifically yung usapin ng impeachment na yan. So let's wait until mag-resume po ang House of Representatives. Congressman, anong comment nyo na lang to sa sinabi po ni Congressman Pulong Duterte na sinasabing scripted daw at yung impeachment daw na ito ay base sa isang utos daw po? Well, ito ang impeachment kasi it's a sacred duty. Hindi ito basta-basta na fina-file without having the necessary the evidences and many other proof. Kasi hindi ito hindi biro na usapin itong impeachment na ito. Kaya last Congress nga ay na-impeach na nga ang Vice President. It's only a matter kasi of the Senate na hindi nag-convene, dahil kaya nagkaroon ng then there's a petition before the Supreme Court. But I guess that the issue really is about the offenses na constituting impeachable offenses that declare the person unfit to continue on as for example as president, as vice president. So ako sa akin, sabi ko nga pag-uusapan pa yan, and I certainly would really require, kung ako ang tatanungin mo, would require everyone's everyone's getting involved in the discussion kasi hindi biro ito. This is a sacred duty that the House of Representatives would have to preserve. All right. So, Congressman, last question na lang po. Iimbisigahan ng Ombudsman si Congressman Leandro Leviste dahil sa posibleng franchise violations umano ng solar firm na SP New Energy Corporation bago maupo sa 20th Congress dahil sa transfer ng assets na walang congressional approval. Siya kasi ang may-ari nito, no? Ano po ang reaction ninyo? To be honest with you, Ma'am Nina, hindi ko pa nababasa kung at saka I wasn't really hindi ako on track with the development of that particular concern and case. So, ang alam ko na kung if ever na Hello? No. ang legislative franchise ang pag-uusapan po yan sa komite. So, right now po, wala akong masyadong other than I was actually trying to follow kung ano yung magiging development yan. Definitely, pag franchise kasi, that's a right given to you by the state and delegated yan na right. Hindi yan binigay sa'yo na pwede mo rang i-delegate sa ibang tao. So, mga requirement kasi niyan, you have to inform the House of Representatives kung meron mang transfer of yung stocks or ownership kasi that's a sole prerogative of the state given to the company that has been granted the franchise. So hindi mo po pwede ring i-transfer yon or ipasa yon or ibenta yon without informing the Congress, no? Alright. So let's see kung ano magiging takbo niyan ng investigation na yan. Congressman Chong, salamat po and congratulations nga pala po sa Kamara dahil doon sa Pulse Asia nga sa Ulit sa Bayan Survey na tumaas nga daw po yung tiwala. Nanatiling mataas yung tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, ingat po. Jake. Maraming salamat ninyo.